Magandang araw sa ating lahat. So, ngayon may pag-usapan tayo tungkol sa mga nangyayari na sa bansa natin. Lalo na sa mga nangyayari ng nakaraan sa Davao, nangyayari ngayon sa Kongreso. Sobra na. Tingnan nyo, lumakas tuloy yung hangin. So, tinitingnan ko kasi yung mga videos. Kasi palagi akong nakasubaybay yung mga pangyayari. Kasi concerned tayo sa bansa natin. No? Hindi tayo yung baliwala lang. Hindi kagaya siguro ng iba. No? Parang binabaliwala lang. Hindi. Dapat kasi tayo makialam kasi para sa bayan natin yan. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa anak natin, para sa mga apo natin, para sa mga susunod na henerasyon. Kasi tayo dito sa mundo, bilang isang tao, lilipas din tayo. So yan, lilipas tayo. Walang forever sa atin dito. Sino bang forever? Diba? So ngayon, nire-review ko lang yung mga videos ng mga pangyayari. At ako'y na-disappoint. Ako'y nalulungkot sa mga nangyayari, lalo na sa Davao. Unahin natin yung sa Davao. Alam naman natin kung sino, no? Na yung nangyayari sa Davao, bihira. Talagang wala na sa ayos. No? Talagang inaabuso na yung posisyon nila. Wala akong pakialam kay Pastor Kibuloy, no? Kasi hindi ko kilala si Pastor Kibuloy, kaya lang may pakialam tayo sa mga pangyayari sa bayan natin, no? Kasi ito lang hirit ko. Si Pastor Kibuloy kasi hindi na basta-basta yan. Hindi na maliliit na tao yan, no? Nasa itaas na yan. Hindi na basta-basta, maraming tauhan na yan. Hinaharas, inaabuso. Diba? Paano pa kaya yung mga ordinaryong tao, mga walang pira, anong ilalaban natin? Ayun nga, kaya yun sana ang dapat yung isipin, dapat yung tingnan. Hindi, huwag yung sabihin na hindi, wala tayong pakialam dyan. May pakialam tayo kasi ang pangyayari na to ay tungkol sa bansa natin. Kung maintindihan mo, kung intindihin nyo lang, maintindihan nyo. Alam na this. So ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa Senado. Di ba yung Senado? Dinala pa nila yung Senado sa Davao. Kaya nga, nagdadalawang isip ako, tinitingnan ko. At lalo tayong na-disappoint. Lalo tayong nalungkot na yun sana, inaasahan natin. Pero alam naman natin na hindi husgado sila. Kasi hindi sila korte. Kaya lang, yung pinapakita kasi ni Senator Bato, David Padilla, at saka ni Senator Bongo, wala eh. Makikita natin na itong mga taong tumabay ito, talagang nagsiservisyo sa bayan. Nagsiservisyo sa taong bayan. Kaya lang, sa pagkakataon na to, hindi ko sinisiraan. May sama lang tayong loob. No? Hindi natin nagustuhan yung mga pangyayari, yung nangyayari ay sa hearing na yun. Kasi ang nangyari kasi, alam na ng karamihan na talagang may labag sa batas. Malaking labag sa batas. Kaya nga nung sinabi ni Torion,
Attorney Torrio, sinabi niya nga, ito si General kailangan na mag-aral muli, no? Kasi parang sinasabi lang walang alam. Tapos may sinabi si Senator Bato na hindi, alam niya yan. O, di ba? So, ibig sabihin, alam niya na alam ni Tory na mali yung ginagawa nila. Kasi alam niya na alam nilang lahat na mali talaga. Kaya lang, may pinapanindigan. Ano yun? May sinasandalan. Kasi, di ba, general na yan. Tapos may sinasandalan pa. Hindi natin alam kung alaman natin, bahala na kayo. Bahala na kayo, Musga. Di ba? Kaya ganun katigas si Tory. Ang nangyari kasi, ang inaasahan natin tungkol kay Senator Bato, ang inaasahan natin, Bato. Ayun, sana. Kaya nangyari, mas malambot pa siya sa mamon. Yun nga, kaya Senator Bato, sana naman, susunod, huwag kang pakita mo sa taong bayan na bato ka talaga. Kasi, sino pang aasahan namin? No? Sino pang matatakbuhan namin? Kung wala na kayo dyan. Tapos yung pinapalabas kasi ni Senator Bato, may takot. Iwan ko lang kung totoo, hindi. Basta yun lang ang masasabi ko. Para sa akin lang, may takot. Takot siya baka siguro balikan. Kasi alam naman natin kung gaano kalakas yung mga taong yun. Kasi, yun na, takot siyang balikan. Kaya nga, na-disappoint ako kasi akala ko itong mga tao to, si Senator Bato, Robin Padilla, at saka si Senator Bongo, ay sila yung papalit. No? Sila yung papalit kay PRD, Tatay Digong. Kasi yung gusto kong sabihin, si Tatay Digong kasi, alam natin na gaano kagaling yung ginagawa niya, gaano siya kabait sa mga tao. Kaya lang di natin maiwasan, si Tatay Digong talagang matanda na. Talagang matanda na. Tama lang yun, nagretiro na siya kasi matanda na. Bigyan natin ng katahimikan. So, ngayon, itong oras na to, itong panahon na to, ipakita na hindi pa nagtatapos si Tatay Digong. May kapalit. Yun sana. Kasi kayo, nauna kayo eh. Di ba? Nauna kayo. Nahuli na yun silang Sara. Nahuli na yun silang Mayor Basti. Kayo, ang alam ko, nauna kayo. Nauna kayo sa patigasan. So, ibig sabihin, bato na kayo. Huwag kayo magpakita ng lambot. Kasi ang pinapakita kasi nung sinabi ng taga KOGC na nakiusap para makabalik na yung mga bata sa pag-aaral nila. No? Makabalik na sila sa mga araw-araw nilang ginagawa. Yun, pati rin siya nakiusap. Oh, hindi ba kayo naawa? Ganun. Hindi, dapat kasi tingnan nyo ang nangyari. Pinagtawanan tuloy kayo ni Tory. Kasi ganun lang yan eh. Pagtingin mo, takot to. Eh di ba, lalong titigas yan. Oo, di ba? Lalong titigas yan. Eh sana pinagalitan mo. Sana binara mo. Huwag. Di ba? Huwag niyo sabihin yan kasi huwag kayong makiusap kasi kayo ang may-ari ng compound na yan. Kayo ang may-ari ng Kingdom of Jesus Christ. Kayo ang hinaharas. Huwag kayong makiusap. Ganon. Pakita nyo ang tibay ng loob. Hindi yung pati ikaw nagpakumbaba. Sa bagay, maganda man yung magpakumbaba ka kung mabait yung kinausap nyo. Di ba? Okay yun. Okay yun.
Pero sa pagkakataon na yun, hindi. Hindi mo na kailangan ilabas yung bait, yung kabaitan, kasi walang mangyayari. Ayun lang kay Senator Bato. Sana pinapakita niya yung pagkabato. Pinapakita na yung tigas ng bato, wag yung lambot ng mamon. Yun lang sumabang loob ko kasi masyadong mataas yung expectation ko sana. Hindi lang ako. Alam natin, maraming nagsasabi. Pati Banatiros, lumakas tuloy yung hangin. Alam mo, lakas na ng hangin yun. May bagyo kasi. Hindi lang ako, no? Hindi lang ako sumama ng loob. Pati yung mga Banatiros vloggers, Isiminay, lahat yung mga sambayanan na nakakaintindi. Yung iba kasi yan, meron, ako, prangka, meron kasi iba yan, hindi, ayaw umintindi kasi tira-tira lang to. Iniwasan yan, totoo yan. Marami nga dito. Ganun sana. Kaya di maiwasan na sasama ang loob namin. So, hindi ibig sabihin na ayaw namin sa inyo. Sinusuporta, kaya lang, inilabas ko yung sama ng loob. Ngayon, tingnan mo, sa Kongreso, meron na naman. Kasi kahit saan, ang gulo na nga ng bayan natin, bansa natin. Bakit nagkagulo? Tingnan nyo, Kongreso. Ang gulo. Pinag-usapan, walang respeto. Inaano si BP Sara, wala daw respeto. Kayo, wala nga kayong respeto sa vice-presidente. Paano kayo re-respetuhin? Ngayon, pag-usapan natin, ito lang masasabi ko, ang iyabang nyo magsalita na gusto nyo re-respetuhin kayo ng isang pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa natin. Hindi nyo nga siya nirespeto. Tapos kayo, gusto nyong respetuhin kayo. Kaya nga ginaganon kayo kasi wala na kayong respeto. Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa natin. No, di ba? Kaya nga si Marcolita, Congressman Marcolita, ito saludo ko. Believe ako. Alam mo bakit? Kahit nag-iisa siya, laban sa lahat, tumayo. Pinakita niya ang tibay ng loob. No? Kung anong tama, yun ang tama. Yung para sa kanya. Kung sinong mali, mali kayo. Ayun ang dapat. Gusto nyo kasi respetuhin kayo ng Vice President. Hindi nyo ba alam? Isipin nyo. Ako, nako. Ano ba talaga yung mga... Hindi nyo ba alam? Ilang milyon ang bumuto yan? Pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Kayo, dyan sa Kongreso, mga party list pa naman. Kayo, ilan lang yung boto nyo? Distrito lang kayo. Okay sana kung region kayo kasi yung region mas malaki. Mas malaki yung sakop nyo. Distrito lang kayo. Nakakahiya. Tapos
Kala nyo mas mataas pa kayo sa vice presidente. Gusto nyo respetuhin? Hindi pa nga maabot na 50, 50,000 o 100,000 yung boto nyo. Yung taong gusto nyo respetuhin kayo, ilang milyon yan ang boto yan. Isipin nyo, ang lakas ng loob nyo, sabihin nyo wala kayong respeto. Kayo, nirespeto nyo. Pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Wala. Ayun tuloy, pinagalitan kayo. Pinagalitan kayo ni Marcolita. Ayun, wala kayong laban. Tutusin, wala kayong laban ni Marcolita. Alam nyo kung bakit? Anong maganda dito kay Marcolita? Matalino na, mabait pa. Matalino na, mabait pa. Matapang pa. Ayun, sana ang dapat mong iasal ng mga senador na o congressman man na dapat nating asahan. Talagang panindigan nila yung tama kung anong nararapat. Tapos sabihin nyo na hindi kayo sinasagot ng maayos ni VP Sara, ay ito lang sasabihin ko sa inyo, nakakahiya. Alam niyo kung bakit? Ulit-ulit ang sinabi ni VP Sara, kayo nang bahala. Nandyan na yan lahat sa inyo. Alam niyo, nandyan na yan lahat sa inyo. Kayo nang bahala kung anong gagawin niyo, anong desisyon niyo. Ano ngayon, alam niyo kung bakit ganun ang sagot niya? Dahil hindi niyo siya nire-respeto. Ayaw niyong intindihin kasi alam niyo kasi halatang halata na hindi na may pagkaila yan eh. Politika yan. May talagang politika. Kaya nga, hindi na natin kailangan sabihin, alam na ng taong bayan yan. Maliban lang sa yung mga kasungot niyo. Sabi ni VP Sara, 2025 yung pag-usapan natin, bakit tayo aabot sa 2022? Kaya nga, binara kayo ni former President Gloria Macapagal Arroyo eh. Tama yun sa kanya. Wala na kasi kaya nyo ginagawa yan, hinahanapan nyo, propaganda nga, publicity, magmamagaling-magalingan kayo, hindi nyo iniisip. Pangalawa, sa pinakamataas na Pangulo, yung tinitira nyo. Sabihin nyo, hindi kayo nire-respeto. Kayo naman, walang respeto. Wala kayong respeto sa taong binuboto ng milyon-milyon sa buong mundo. Kayo. Ilan ang boto nyo? 50,000? Wawan mo kayo. Distrito lang kayo. Nagkataon lang kayo ang naghawak dyan. Kaya dapat, kaya nga sabi ni Marcolita yung usapan, traditional. No? Dapat respetuhin. Hindi automatic na yan. Ilang dekada. Ilang taon na siya sa Kongreso. Ganun ang ginagawa. Ngayon, nangyari sa administrasyon na to. Awan mo kayo. Ngayon lang, sabi niya, ngayon lang. Nung ng isang taon nakaraan, dumaan na taon, hanggang ngayon, nangyari na naman. Ano ba? Talaga, kuya. Ngayon, kung sinasabi niyo ganun, yung presidente niyo, ipatawag niyo rin dyan. Di ba? Yung bawat isa sa inyo, isalang nyo rin dyan. Kawawa. Ginagawa nyo kasi dyan. Alam, bakit hindi tayo nagmamagaling-magalingan kasi sobra.
Sobra na. O publicity lang yun sa inyo. Galing-galing yun, iwan ko. Hindi tayo marami nang... ngayon, may sinabi si Sarah. Ano, di ba kayo napahiya? Hindi ba kayo kapal talaga ng mukha? Kawawa nga, kawawa. Kaya nga, inasahan natin si Senator Bato. Sana naman, huwag ka nang matakot. Kasi binuto ka namin kasi, alam mo, Senator Bato, ito lang masasabi ko, binuto ka namin kasi alam namin na may matatakbuhan kami. Alam namin na may matatakbuhan kami. Kuno! Yun. Yun, wala dito dahil sa sobrang busy kasi ng mga taong to. Senator Bato, ayun mga kaalyado, si Bongo, pero ito lang masasabi ko, talagang mga babae ito, talagang nagsiservisyo sa taong bayan. Hindi gaya ng iba na wala akong sinabi. Oo, lilinglahin tayo. Di ba? Kasi, isa lang yung ano niyan, intention niyan. Kaya nga, ito lang masasabi ko, sana naman magising kayo. So ako, saludo ako kay Congressman Marcolita. Sana pagpatuloy mo. Talagang pinanindigan nyo yung karapatan ng taong bayan. Pinanindigan nyo yung tama. Yan, tama yan. Yan sana. Tingnan nyo, nag-iisa. Yung ginawa ni Congressman Marcolita, nag-iisa. Laban sa marami. Hindi ito bias si Marcolita kung saan yung tama, saan yung mali, saan yung tama. Yun yung sa kanya. Nakikita natin sa mga interviews niya. Mga interviews niya, wala siyang pinapanigan. Ano nga siya eh, kasama nga siya sa unity. Kaya nga sinabi niya, kaya nga sumama siya sa unity kasi isa lang yung pakay niya. Isa lang yung hangad niya na magkaisa. Eh paano magkaisa yun? Ayun. Kaya nga nasasayangan siya. Yun, sa totoo lang. Ngayon, kaya nga ito rin si VP Sara, hindi nyo kaya kasi may panindigan kasi wala naman siyang ginawang kasalanan pero pilit yung ilagay sa kasamaan. Tingnan nyo, pag ikaw masama, talagang lalabas. Pag ikaw walang ginagawa, di nyo kaya. Tingnan nyo, naaasar tuloy kayo. Ano sabi ni VP Sara? Dahil ba marami kayo dyan? Ako nag-iisa lang? Patay kayo. Ay, ano nangyari? Niloloko tuloy kayo. Di ba? Kasi kung kapag-usapan dito, asar, eh naaasar din yung tao kasi yung mga tanong nyo, wala na sa ano. Wala na sa punto. Ayun lang. Kaya nga, yung isa doon, yung kwago. Bahay ng kwago daw. Wala sa sanga. Bahay ng kwago nasa ilalim ng lupa. Ano ka, Hilo? Ano ka sa Yankees? Ay, katuloy. Ito lang masasabi ko, yung langgam, yung ibon sa Tagalog, sa amin langgam. Bisaya langgam. Cebuano langgam. Kung saan sila komportable, doon sila gagawa ng bahay.
Hindi yun sa ilalim ng lupa. Hindi yun sa ilalim ng lupa. Hindi yun sa butas ng kahoy. Tingnan mo, may pinakita video, pahiya ka tuloy. Kasi nagmamagaling-magaling yan. Ano ba talaga? Tumulong na kayo para umunlad ang bayan natin. Tumulong kayo. Ano nakakabuti sa bayan? Hindi puro intriga, hindi puro politika. Kasi halatang halata. Alam na natin yan, puro politika yung pinagagawa niyo. Tingnan nyo. Naging editor ka tuloy. Pinagtawanan ka. Ngayon, sabihin nyo kung bakit hindi nagawa yun. Pilit yung tinatanong yung editor, wala na yan, wala na sa ano. Kaya nga, mahirap kung, kaya nga sabi ko, kung, sige, kung gusto nyo imbestigahan, kaya nga sabi ni Marcolita, sabi ni Sarah, nandoon na yon sa kuwa. Kasi pinipilit yun, ginawa ng kasalanan, ginawa ng mali, ginawa illegal, kaya yun, nandoon sa kuwa. Kaya sabi ni BP Sara, nandoon na sa kuwa. Ba't yung kukunin? Ano ba gusto nyo kayo ang magawa? Ano nga, wala na sa punto ba? Wala na sa tamang. O bakit? Auditor kayo, alam nyo kung bakit ganito ako? Meron nang nangyayari dito. Dito, meron din nangyayari sa amin. Ayan. Ayaw mga tao dyan. Antayin nyo. Nandun na sa kuwa. Kuwa ng bala doon. Napalabas lang, may notice of disallowance. Di ba? Ano ba talaga, kuya? Ako nakikinig ako eh. Tapos, kumuha ako ng analisa. Tama yun, sinabi ni Marcolita eh. Notice of disallowance, binigyan ka ng pagkakataon na ipaintindi mo sa kanila, bibigay nyo sa kanila yung tama. Kung may pagkukulang yun sa nyo. Hindi ibig sabihin, illegal na. Binigyan ka ng pagkakataon na may kulang ka, hindi mo, no? Hindi illegal. Wala pa nga hatol eh. Wala pa kang pinal. Ay, nakakawa kayo. So, sa ngayon, dito lang muna tayo. Maraming salamat.